Welcome back to my YouTube channel. My name is Lynn, and kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Okay, ang mga content ko po ay about sa Palfish. And this time, we're going to do frequently asked question and answer. Okay, but there are also questions na bihira lang naman natatanong pero in-include ko na lang din since mga bagong comments sila. So, I suggest sa mga nagko-comment po, may mga question and then gusto mag-ask sa akin. May iba kasi ang ginagawa is, let's say for example, may nag-comment, then na-replyan ko yung nag-comment na yon. Ang ginagawa nila, thinking na mas makaka-reply ako since na-replyan ko yung isa, ang ginagawa nila, dun sila nagta-type ng comment sa reply. So, ano na lang, para mas madali ko siyang makita ba pagka meron kayong question, dun lang direct sa comment. Okay? Okay. First question that we're going to answer today is, first is, what if hindi nakapag-register? This question is from Jocelyn. What if hindi makapag-register ng Payoneer, hindi po ba makakapasa sa basic information? So the answer is no. Hindi naman ibig sabihin na wala ka pang Payoneer, hindi ka makakapasa. Okay? Kasi meron ako mga invites na hindi pa sila nag-input ng Payoneer account nila during their application, but they passed naman sa basic information at sa lahat ng steps. And ngayon, parang ilang months na sila nag-work sa Palfish. So, yun. Okay, kasi ang Payoneer is just a way for you to get your salary, and since nag-apply pa lang din naman kayo, so pwede naman. Kasi even me, noon, wala akong Payoneer nung nag-apply ako. So, saka na ako nagka-account or gumawa ng account nung na-hire na ako. So, yun. Second question is, saan ka po nakabili ng noise cancelling mo, ma'am? So, tatlong noise cancelling na yung nabili ko from starting nung na-hire ako. So, first is, pero Logitech lang lahat. Yung brand na pinipili ko is Logitech lang. First is Logitech H1110, but this time, ito is Logitech H111. So, for me, okay naman okay naman siya, okay naman yung parang feature niya. Kasi may one time na kapitbahay namin nagkakaraoke, and then sobrang ingay, no, video okay. Tapos tinanong ko yung student ko if naririnig niya ba yung ingay, yung mga kumakanta. Sabi niya naman na wala daw. So, yun. And pero sa ibang teacher hindi siya effective, no? Yung feature na noise cancelling daw. So, but for me talaga nagwo-work siya, and hindi lang ako yung mayroong makaka-testify na meron naman noise cancelling itong Logitech H111. May iba din teacher na nag-a-agree na nakaka-cancel daw talaga siya ng noise. But maybe, kasi meron din talagang iba na hindi daw talaga. So, maybe, hindi compatible sa phone ninyo. Baka ganun. So, yun. Tecno po ang phone ko. And compatible naman siya. Saan ko nabili? Sa mall, sa Shopee, and then the third, ito last is sa mall ulit. Yung sa Shopee, parang legit din naman talaga siya kasi basta pag meron mga maiingay, tinatanong ko agad yung student ko if naririnig ba nila yung sobrang ingay. Hindi naman daw. So, yun. Mag-search lang kayo sa Shopee ng legit na shop. Next is from Sir Gab. Ma'am, saka lang ba pwede pwede ma-access yung lesson for demo sa actual day lang ng demo? Or pwede na agad ma-practice or agad practice in like 1 to 2 days ahead of time? The answer is no. Kasi, ganito kasi yun. Ma-access mo na yung lesson material right after na makabook ka na ng schedule for demo. Example, nakabook ka na ng schedule mo for demo.
For example, yung demo mo is tomorrow. Like ngayon ka nag-set, no, ngayon ka nag-set ng schedule, then tomorrow yung schedule mo. Ngayon pa lang, right, pagkatapos mong successful mabook yung schedule, makikita mo na yung lesson material. Nasa appointment, meron, pag-click mo ng appointment, click enter, and then mapupunta ka agad sa classroom. So, ang mangyayari is, since practice pa lang din naman yan, hindi pa yung actual demo mo, i-close mo yung camera mo, and kung paano i-close yung camera, I have a video about that. Check mo lang. Okay? So, yun. And then, yun na. Kailangan mo pa kasing mag-book ng schedule for demo para para makita mo yung lesson material. Next is from teacher Lori. Ma'am, natanggap po ba ang PALFRESH ng nasa labas ng Pinas? Yes, oo, tumatanggap po sila as long as gagamitin mo yung phone number kasi pag mag-sign up ka or mag-register ka here sa PALFRESH is phone number ang gagamitin. So, use your phone number na lang there sa kung saan ka ngayon. So, yun. Next is, kailan po makikita yung lesson same lang din ito question ni Ma'am Angge. Kay teacher or kay Sir Gab ata yun. So, yun, makikita mo yung lesson material pag after mong makabook ng schedule for demo. Hi teacher, I need help. PALFRESH admin mute me. What should I do? Pag ganyan, parang I think na-terminate ka na. Ano yung reason? Bakit na-mute ka? Maybe umabsent ka ng consecutive absences. 3 consecutive absences ata yun na ita-terminate ka na. Parang ganun. Ewan ko kasi bagong policy yan ng PALFRESH. So, I'm not there na. Hindi na din ako nagwo-work. So, maybe I suggest na pwede mong ma-message yung admin mo. Mag-ask ka kung bakit. No? Kailangan, alamin mo kung bakit ka na-mute. Another question is, hiring na po ba kayo ulit ngayon? So, ngayon kasi hindi na ako nag-work sa PALFRESH. I don't know if hiring pa rin ba sila. Mga FB pages, meron namang mga nagre-recruit pa rin. So, maybe, I guess, hiring pa sila or meron. Kasi yung iba nag-recruit lang ng recruit, hindi din nila alam na freeze hiring na. So, wala din akong parang alam if hiring pa rin ba sila ngayon or hindi. So, yun. But if, try mo na lang. Try mo na lang kasi kung hindi na din naman yan sila tumatanggap, mafe-failed ka din naman yan. So, what if hiring pa ulit? What if hiring pa sila? So, sayang naman. So, grab the opportunity na lang. Hi, Teach. Nag-hire po kayo ng walang experience as a teacher and undergrad po. So, meron kasing option doon sa education na part na high school, parang high school or bachelor's degree or master's and doctorate, parang ganun. So, yes, maybe kasi meron nga high school na option doon. So, nung nag-apply ako, undergrad din ako, no, third year pa ako nun. Fourth year ako nun, nang apply ako sa PALFRESH. So, fourth year college, ganun. Ang nilagay ko na lang din doon sa part is, hindi ko din alam kasi may time na nilalagay ko high school and then may time din na nalagay ko bachelor's degree. So, itong pang-limang beses kasi ako nag-apply here kasi 4 na beses na failed ako and then pang-5 doon ako nakuha. So, hindi ko na maalala kung yung last account ko ba kung kailan na-hire ako, ang nilagay ko ba doon na is high school or bachelor's degree, hindi ko na maalala. Basta, so, ilagay mo na lang bachelor's degree since hindi naman sila nag-recruit ng diploma. But it's up to you pa din, no? If you're really honest, so, high school na lang ilalagay mo dyan. Since nandiyan naman sa option, so parang thinking ko is, kung hindi naman tanggap na high school grad ka or undergrad ka, siguro wala naman dyan sa option yung high school, di ba? So, yun. And just to inform you, meron akong mga invite, no, na
upon reading their text intro, kasi nababasa ko yung text intro nila, ang nakalagay dun, parang they're still studying pa daw. So, pero nakuha sila. So, maybe magaling talaga sila. Yun. Good din kasi talaga yung pronunciation ng mga invites ko. At sa demo nila, sila-sila talaga yun. Magagaling din talaga sila. Kaya yun. So, try mo lang. Wala namang mawawala kung itatry. Kasi even me, nakapasok ako sa Palfish na hindi naman ako graduate pa ng college noon. But now, I'm an LPT na. Another is, okay lang po ba na test agad? Test? At okay lang po bang masagutan agad lahat? Hindi ba sila magtaka ba't ang bilis natapos? Ano yung test? Kasi meron dun, baka yung ibig mong sabihin sa test is yung exam na nakalagay. I mean, sorry, quiz. Yung quiz na nakalagay, that's all about PALFISH. Ang step kasi sa pag-a-apply sa PALFISH is basic information. That's the number 1. Second is the demo or the interview. Ang nakalagay doon is interview. Third is yung quiz. Hindi mo ma-reach yung step 3, which is quiz, kapag hindi ka pasa or hindi ka nakapasa sa basic information or even your demo. Okay? Kasi parang step by step yun. Ganun. But you can take the demo even if you're still waiting kung pasado ka ba sa basic information or not. Ganun. Pero pagdating sa quiz, kapag hindi ka talaga pasado sa basic information or sa demo, wala talagang quiz na mangyayari. So, hindi ka makakapag-test agad or quiz. Yun. Yan po. Test kasi yung nakalagay. And let's answer her second question. At okay lang po ba masagutan agad lahat? Hindi po ba sila magtataka? Ba't ang bilis natapos? Okay lang. Kasi yan din yung ginagawa ng iba. And nakapasa naman sila. And yan. So, okay lang yan. Okay lang. Sagutan mo na agad. It's all about PALFISH din naman. And you have hindi yan sila magtataka why. Especially pagka mayroon kang invite. Kasi kung mayroon kang invite, so, ibig sabihin, ang thinking nila dyan, agad-agad mo nasagutan, is, baka nasagutan nila agad kasi mayroong invite. So, the purpose kasi ng invite, or I'm sorry, inviter, the purpose ng inviter is to guide you and parang i-guide ka sa pang-application and even what is PALFISH. So, yun, parang may idea ka na din ano yung PALFISH. So, baka okay lang naman. Meron namang naha-hire kahit nasasagutan agad nila. Kasi about lang kasi yan sa PALFISH. Kaya dapat meron kang inviter ha. Next is, good evening ma'am. May concern po ako while I'm typing some basic information, accidentally ko pong na-back yung phone ko, then di ko alam na automatically submitted. Submitted. So, lapit agad. Woo! Medyo malabo na yung mata ko kasi sobrang liit ng binabasa ko. On my phone, sa phone ko. May other way po ba na ma-edit yun ulit? Example, nag-input ka ng mga details mo about your basic information and then na-back yung phone mo, okay lang naman yun. Hindi na, yes, automatically submitted yun, but you can edit that anytime you want. Okay? Kasi, ang next step mong gagawin after mong masubmit yan is to click yung application. Ganun. Meron akong videos dyan about sa how to apply. So, panoorin na lang. But your concern is, okay lang yan, ma'am. Okay? You can edit that anytime. Kasi, ganito, para hindi ka kabang-kaba, totoo kaya yung sinasabi niya. Kami nga, even hired teachers na kami. So, anytime we can edit mga information namin, lalo na nung time na applicant pa lang ako, kasi ang nilagay ko dun sa text intro ko is parang I'm still parang college pa din ako na ganun, 4th year college ata yung nalagay ko dun. So, right after na graduate ako, nag-change agad ako ng text intro. So, inedit ko yun. And nung nakapasa ako sa LET exam, dinagdagan ko yung
teaching certificate ko ng yung license ko sa PRC. So, ganun. You can edit naman yan anytime. Paulo. Carlo. Okay, question please. Aside as Payoneer, pwede ang other payment method sa sweldo like GCash or Wise only. So, sagutan muna natin tong first question mo. Hindi po. Dadaan kasi talaga yan sa Payoneer or else yung Air Wallets na sinasabi nila. Bago yun na parang platform para makuha mo yung sahod mo or yung payment method. So, hindi po. Pwede mong magamit yung GCash mo sa sweldo pero dadaan talaga yan sa either Payoneer or Air Wallets. Ganun. And meron akong vlog about how to withdraw sa sahod. Ganun, if ever makatulong yun sa'yo. But to answer your first question, no. Hindi po. Payoneer talaga. Payoneer or Air Wallets. Ganun talaga. Yun yung nila. Yun lang yung only payment method nila. Hindi siya only. Kasi two choices naman. So, yun, Payoneer or Air Wallets. But if you're going to ask me, ano ba yung Air Wallets? Hindi ko yan nagamit kasi parang ilang months lang na introduce yan sa amin is umalis na din ako sa Palfish. So, hindi ko yan nagamit. Second question. And sa pag-teach, dapat no background noise palagi. What if may noise but not so loud? Is that okay mag-teach pa rin? Oo, okay lang naman. Basta sa Palfish kasi talaga sobrang strict nila regarding sa noises. Pero if mag-purchase ka ng mga noise cancelling, maybe maka-help yan to minimize the noises. Ito, Logitech H11. Yung headphone ko pala is Logitech H11. If you're asking po, saan ko siya nabili? Again, sa mall or sa Shopee. Careful lang sa Shopee. Dapat yung legit talaga. Pasensya na kasi hindi ko din mabibigay yung link kung saan ko nabili yung isa kong headphone. Kasi, ibang account yung ginamit ko dun. So, wala sa akin yung phone number. So, yun. Na lang, basta search nyo na lang and magbasa kayo ng review if ever may mga good reviews, mga feedback, then saka ka na buy. Third is, can I pick my availability to what time I can teach? Like 10 a.m. lang ang availability ko. So, doon ako pwede mag-teach. Sabi yung pagbabasa ko, yes, pwede naman. Pwede ka, ikaw parang you're the boss on your own schedule kasi. But, meron ata silang required na number of hours in a day. I don't know kasi sa amin noon, meron yan. Pero, ang sabi ng mga invites ko, yung last na mga invites ko, binasa naman nila yung handbook but wala namang nakalagay doon na na parang number of hours na required to teach. So, kasi nasabi yan talaga sa amin, if I'm not mistaken. 2 hours a day and 8 hours in a week. Parang ganun ata yung nakalagay. Or at least 8 hours in a week. Parang ganun ata yung nakalagay. But kung wala sa handbook, maybe pwede naman yung parang 1 hour, 30 minutes. But I don't know ang pinaka-best talaga dyan is to ask your admin. Okay? Kasi meron kang admin. Pag ma-hire ka, once na na-hire ka, meron kang sariling admin. Parang kayo ng group nyo. So, iisa kayo ng admin and the other mga teachers then iba yung admin nila, ganun. So, better ask talaga. But if you are na ikaw ba yung pipili kung ano yung oras kang available? Yes. Opo, ikaw lang. But if magtatanong, meron din kasi mga nagtatanong kung meron bang required na number of hours to teach. Ngayon, hindi ko lang alam. Pero sa amin noon talaga parang naalala ko 2 hours at least sa isang araw, ganun. Pero if hindi, wala talaga sa mag-ask kayo sa admin ha. Baka kasi, the answer kasi talaga is you can choose any time you want. Pero baka din, 1 hour lang yung i-open mo, pero
parang effective pa rin yung 2 hours in a day, yun ang i-clarify mo. Okay? But you can open any time you want. So, yun, 24 hours naman open yung Palfish. Sa others na gusto pa rin gumamit ng code ko, yes, you can use my code po. Ito yung code ko. Please input that whenever mag-register na kayo sa Palfish. Use my code para kung gusto mo mag-guide kita kasi hindi na ako nag-guide ngayon na hindi gumagamit ng code ko, ha. Okay. Since wala na din naman ako sa Palfish and I don't have GC na, wala na akong group chat doon. So, what you're going to do, kasi ako, hindi na ako maka-message sa mga invites ko doon sa Palfish. But kayo, as invites ko, pwede niyo ako ma-message doon sa Palfish. So, i-message niyo ako doon. But you can't message me if hindi mo magamit yung code ko. So, use my code talaga para ma-message mo ako. Okay? But, yun lang, yung mga gumagamit lang na talaga ng code ko, sila lang yung pwede ko i-guide talaga, ha. Kasi, mas prayo ko yun and I also have mga errands in life. So, yun mga gumamit na ng code ko, ha, ang i-guide ko. Okay? So, what you're going to do, mga invites ko dyan out there, message me doon sa Palfish and tell me your messenger account. Doon mo na lang, huwag kayong maglagay ng messenger account mo or any account mo dyan sa comment section sa Palfish messages. Doon kayo mag-message sa akin and okay, para mabigay ko yung mga details, more details, and mga tips. Lalo na, wala kasi akong video kung anong gagawin after mong makapasa talaga para magkaroon ka ng student. Like, ganun. So, yun, message me na lang, ha? Para ma-message din kita. And keep on watching lang din sa mga videos ko. Kaya, follow niyo po ako and then, like my videos po, ha? And mag-comment ka kung mayroon ka mga katanungan, i-comment niyo lang, ha? And good luck. Sana maging successful yung pag-apply ninyong lahat. Yun lang po.